Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Bureau of Broadcast Services, and of course sa patnugod po ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team na maglilingkod po sa inyo ngayong araw na ito. Kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course sa ating YouTube channel, type nyo lamang po sa inyong mga YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course sa ating pong shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At ako po muli ang inyong lingkod, Ray Sampang. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw na ito ng Friday ay ka-27 sa buwan ng Pebrero. Bukas ay sa 28 na. Mamahalam na tayo sa buwan ng February. Ganong kabilis po. Anyway, sa tulad po na nabanggit ko ngayong araw nito Friday, nako siksik liglig umaapaw tayo ngayon dito sa ating edisyon ng Global na Tayo. Sapagkat makakasama po natin ngayon ang ating Bureau of Customs. Mahalaga ito sa ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay po sa atin. Sa iba't ibang dako ng mundo, maging ang ating Filipino diaspora. Sapagkat ang Bureau of Customs po ay gumagawa ng mga hakbang upang mapangalagaan ang inyong pong kapakanan at ang inyong interest sa pakikipagtulungan na rin ng Department of Migrant Workers. Ngayon, kung ano itong mga hakbang na ito, aalamin po natin mula po mismo sa ating Bureau of Customs Commissioner, walang iba kung hindi ang ating kagalang-galang na Commissioner Ariel Nepomuceno. Magandang umaga po, Commissioner Nepomuceno. Si Ray Sampang po ito at welcome po sa programang Global na Tayo. Good morning din po, Sir Ray, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Thank you, Commissioner, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa. So, you had a meeting together with the Department of Migrant Workers, tapos po kasama yung ilang mga organizations ng mga overseas Filipino workers tungkol po sa mga mas pinaigting na mga hakbang para maproteksyonan ang kapakanan ng ating mga OFWs. Can you give us some details on this, Commissioner Nepomuceno? Tama po. Unang-una ho, nag-request po kami ng meeting doon sa ating mga organisasyon po ng mga overseas Filipino workers dahil gusto naming maging malinaw sa kanila kung ano ba ang nangyayari doon sa mga balikbayan boxes na nagtagal sa mga pantalan natin na mahigit 2 taon hanggang 3 taon upang wag maulit yung problema. Nag-attend naman po yung mga organizations, kung mababanggit ko yung ilan doon, yung kapisanan ng mga kamag-anak ng mga migranteng Pilipino, sila Ma'am Pe Nicodemus, yung Foreign Workers Helping Hand Singapore, Filipino Migrant Workers Union, Migrante, meron pang Gabriela, marami po sila nag-attend, dahil ang nangyari po, mahigit sa 50,000 mga 50,000 plus balikbayan boxes ang hindi nakarating sa mga kanya-kanyang pamilya. Ito'y simula po almost 3 years ago, Ngayon, nung pumasok po kami sa Bureau of Customs, itong July lang last year, nalaman ko yung problema at naging malinaw kung ano ang nangyari. Ang nangyari po dyan, yung mga kamag-anak, yung mga OFWs na nagtatrabaho sa abroad, alam naman natin na iniipon-ipon po nila yung kanilang mga ipapasalubong sa kanilang mga mahal sa buhay. Yung pong isang malaking box, mahina po ang mga 20,000-30,000 pesos. Wow. Inipon nila yan ng ilang buwan. Pag naipon na nila, hahanap naman sila ng magdadala sa Pilipinas, yung mga forwarders o yung mga tawag namin dyan, consolidators. Binayaran po nila yan between $80 up to $120. Siyempre, naghahanap ng mura yung ating mga kababayan. Ngayon, ito po ang problema. Nung ilagay sa mga containers, nang nakarating yan sa Pilipinas, dapat yan asikasuhin ng mga importers. Importers ng mga pinagtiwalaan po ng mga OFWs.
Kaya lang, hindi po inasikaso yan. Ang ibig sabihin, hindi po binayaran ng importers yung bayad sa shipping cost, yung bayad sa barko, yung bayad din po sa arastre, Yes. yung arastre charges ng private sector, at hindi rin binayaran ang pamahalaan, ang Bureau of Customs hindi binayaran. Samantalang, binayaran naman po sila ng ating mga kababayan. Sabi nga, pawis at dugo po yung puhunan dyan. Yung pala, wala naman silang nihihintay na makakarating sa kanilang mga kamag-anak yung mga boxes. Doon ho tayo pumasok. Nung malaman natin yan, ah, nakiusap kami sa mga dapat pagbayaran. Yun nga po, yung Arastre, yung Shipping Lines, Philippine Ports Authority. Madali naman po silang sumang-ayon na wag na natin singilin dahil ito yung mga pinaghirapan ng ating mga kababayan at ang mga kababayan natin OFWs, bayad sila. Subalit sa madalit salita, naloko po sila ng mga importers na ito no? Dahil wala pong intensyon na talagang ihatid sa kanilang mga bahay-bahay itong mga boxes na to. Sana kung 10 boxes, more than 50,000 boxes. Yes. Hindi pa ho kami tapos, baka umabot pa ho yan ng 100,000 boxes. Kaya, Wow. ang naging malaking challenge sa amin, yun pong i-waive po natin yung bayad, nagawa po natin yan. Subalit yung forwarding cost, yung mga maliliit na mga trucks, upang makarating sa mga bahay-bahay hanggang sa mga isla, mayroon pong bayad yan, mahigit 30 million. Doon po kami humingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Secretary Frederick Go. Mabilis naman po nilang sinagot yung aming hiling na matulungan ang ating mga kababayan. Okay. Mahigit 30 million po yon. So yun po yung nangyari. Kaya nag-request po kami ng meeting sa ating mga organizations na OFWs upang ipaliwanag sa kanila nangyari. Ang importante, upang wag maulit ito. Sinabihan namin sila sino yung mga nagkaroon ng kasalanan na mga kumpanya. At kung maaari, yung mga nakikinig sa ating mga OFWs ngayon, wag na sila dito magpadala doon sa mga kumpanya na yan ng kanilang mga balikbayan boxes kasi nga po, nagkaroon po yan ng problema. Alright. Commissioner, itong nabanggit nyo nga na wag na sana sila magpadala itong ating mga OFWs dito sa mga couriers na ito. Do we have a list ng mga couriers Meron na ito? po. Meron po. Yan po ay nasa website po namin. Pinost po namin yan. Dalawa po yan. Yung mga naka-register na mga kumpanya dito sa Pilipinas, 11 yan. Ang pinakamalaki dyan, yung Makati Express. Makati Express. Philippines. 11 po yan. Ngayon, meron din po sa abroad, yun po tayo nahihirapan kasi hindi po yan saklaw ng ating otoridad o kapangyarihan ng ating bansa. Nakikiusap lang kami sa mga embahada ng Qatar, ng Abu Dhabi, Dubai, pati po ng US, Saudi Arabia. Diyan po nanggaling mga balikbayan boxes. Yan po ay wala sa ating kapangyarihan. Nakikiusap lang kami na kung maaari, i-blacklist po nila sa kanilang mga bansa yung mga nagkasala po sa ating mga OFWs po. Alright. At yung Makati Express, nandito yan sa Pilipinas. So ito, Meron po dito at may Makati Express International. Yan po yung counterpart mo nila sa abroad. Ang may-ari po nito yung mga banyaga po. Okay. Subalit meron din po sila rito sa Pilipinas. so kung gusto pong makita ng ating mga kababayang OFWs, itong listahan na ito, pupunta lang po sila sa website ng Bureau of Customs. Makikita na po Nandun nila po doon. yun. Huwag na nila pong tangkilikin yun dahil po baka maulit po yung kanilang mga pinaghirapang mga pasalubong. Hindi po makakarating sa kanilang mga kamag-anak po yan. Alright, sa kasalukuyan po, Commissioner, siguro last question ko na lang. Alam kong may nakaschedule din po kayo, ano po. Pero last question na lang. Ito pong mga abandoned boxes na ito, ilan na lamang po natira at ilan pa ba ang in transit papunta talaga sa ating mga OFWs? Tama po. Nagsimula po kami, 140 containers po ito. Napakarami talaga. Buong Pilipinas po yan. Ang natitira na lang ngayon, 25 na lang. At inaasahan namin hanggang linggo, mai-release na po yan sa mga pier. Mapupunta na po yan sa mga warehouses ng mga forwarders. So pag nasa forwarders na po yan, give or take mga 2 to 3 weeks, makakarating na po yan sa mga kababayan natin. Ang naipamahagi na po natin, hindi po bababa sa 19,000 boxes na po ang nakarating sa ating mga kababayan. At importante po, si Ray, wala pong dapat bayaran ng ating mga OFWs kasi alam nyo may mga tumatawag pa sa iba, sinisingil sila, hindi po tama yon at hindi totoo yan. Libre po ito, tulong po ng ating Pangulo sa kanila, wala silang dapat bayaran po dito kahit piso. Kasi nabayaran na ho yan ng gobyerno, yung mga transit fees na yan.
wala na po silang dapat bayaran. Alright. Wala na po. Okay. With that, Commissioner, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much, Commissioner. Thank you rin po sa pagkakataon. Salamat po. Ang ating pong Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Yan po ang ating unang panayam ngayong umagang ito. Samantala, magbabalik po kami makalipas muna ng ilang paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po pa rin ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, kanina nakakausap natin ang Bureau of Customs sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Ngayon naman po tayo ay makakasama o sasamahan tayo ng ating butihing Representative Eli San Fernando ng Kamang Gawa Party List. Ito po ay may kaugnayan dito sa naging pahayag ni Speaker Bogie D ng House of Representatives na pinapamadali niya, pinapapast track niya itong National Wage Bill. In short, gustong i-abolish. Pag napasaho kasi itong National Wage Bill, eventually i-abolish itong mga regional wage boards. Ano po? Ito yung mga may kinalaman sa pagtaas ng sweldo, ano po, ng ating mga manggagawa. Pero pag sinabing National Wage Bill, ano bang ibig sabihin nito? Ibig ba sabihin nito across the board? Kung ano yung minimum wage sa Metro Manila, yun na rin ang minimum wage sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So alamin po natin 'yan. Mula po sa ating Kamang Gawa Party List Representative, walang iba, Kamang Gagawa Party List Representative, walang iba kundi si Representative Eli San Fernando. Representative San Fernando, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito. Magandang umaga po, Boss Ray, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Salamat po sa pag-imbita sa akin. Alright. Sa pagkakaalam po namin, ang Kamang Gagawa Party List, ang isa sa mga nagpo-push din itong National Wage Bill na ito. Ano pong reaction ninyo ngayong mismong sinabi ni Speaker Bogie D na pinapa-fast track niya ito pong National Wage Bill sa Kongreso? At mukhang parang kung siyang masusunod, gusto niya naka-calendar na ito by next week, Representative San Fernando. Opo, syempre, tuwan-tuwa po ang mga manggagawa dito sa pronouncement ni Speaker Bogie D na pinapa-prioritize na maisalang na sa plenaryo, and hopefully before the break sa March 18 ay maipasa na sa ikatlot huling pagbasa. Masaya ho kami kasi 3 dekada na pong pinaglalaban ng mga manggagawa na marepaso na yung wage fixing mechanism natin. Ang kasalukuyan kasing pagtatakda ho ng minimum wage sa bansa natin ay nakabatay sa per region o per probinsya. In 1989 pa ho yung batas na yan. At ngayon lang, after yan, magte-37 years, ngayon lang ho may ganitong pronouncement at may ganito kalakas na suporta, no other than from the Speaker of the House. Lagi nga namin sinasabi, si Speaker Bogie D lang, under his watch as the leader of the House, nagkaroon ng ganitong move. Kasi for so long ho, hindi ho lumalagpas sa committee level yung mga ganitong panukalang batas. Kaya kami po, along with the main authors, kasama na po dyan ang chairperson ng Committee on Labor and Employment, si Representative Jolo Revilla, at si Representative Adrian Salceda ng 3rd District of Albay, ay talagang pinagpupugayan at talagang tuwang-tuwa dito sa pronouncement ng Speaker of the House. Dahil siya mismo
banggit niya nga during his term as the governor ng Isabela, isa rin po talaga sa pinaglaban niya yan na bakit nga naman yung mga manggagawa sa probinsya mas mababa ang Mas sahod mababa. kumpara sa mga manggagawa sa Manila. That's true, So that's true. we welcome that pronouncement. So, ibig ba sabihin nito, Congressman San Fernando, kapag naipasa itong national wage bill na ito at naging batas ito, does this mean na maa-abolish yung mga tripartite regional wage boards natin? Yes, tama ho yan. Sa kasalukuyang framework ho kasi natin, yung pagsasaayos ng minimum wage ay nakasalalay doon sa mga regional wage boards. Yan yung dahilan kung ba't tayo may mga provincial rate na tinatawag. So kung sakaling maisabatas itong panukala natin, ay merong 3 taon na transition. So hindi naman agad-agad mawawala, no? Okay. May 3 taon na transition para sumarado yung mga sahod sa probinsya papunta ng Manila rate. Alright. At tapos yung transition na yan, mabubuwag na yung mga regional wage boards and in effect, wala ng mga provincial rate. So yan po yung ating panukala na isarado, ipantay muna sa Manila rate. Okay. So on the first year ng implementation ng batas ay 30%, second year 35%, tapos sa ikatlong taon ng implementation ng batas ay yung natitirang percentage o yung kulang pa doon sa minimum wage ng mga probinsya para pumantay sa Metro Manila, doon na maisasarado sa third year. So kaya na-address na nito yung concern na kasi iba sinasabi pag naisabatas yan papaano naman kami bilang mga negosyante, hindi namin kakayanin yan. So to avoid yung labor and market shock, kailangan merong transition period. And Sir Ray, gusto ko lang po agad idagdag na yung concern po sa mga maliit at maliitan na mga negosyo, wag po kayong mangamba dahil exempted po ang mga micro enterprises dito sa panukalang batas natin. Yung ba yung Congressman na kapag meron kang 10 or less na empleyado, exempted ka? Yes, tama po yun, Boss Ray. Yung mga micro enterprises, by technical definition, ito yung mga negosyo na may 3 million pesos capitalization and below o may mga manggagawa na 10 and below. So ito yung mga karinderya, sari-sari store, mga barbershop at iba pang mga maliliit na mga negosyo. Okay, pero maganda yung plano ha, maganda yung bill. It will may transition na 3 years staggered no yung pagsunod sa minimum wage ko national. After ng 3 years pagdating ng 4th year 100% na yon, Congressman. Tama po yun. So just to give an idea sa mga nakikinig po sa atin. Halimbawa naging batas na ito ngayon as we speak at may implement na. Kung ang minimum wage dito sa National Capital Region, let's say is halimbawa 1,000 pesos. So sa first year ng implementation nitong National Wage Bill, 30% ng 1,000 is what? 300? Tama ba? 300. Oh, 300 ang 300 yung idadagdag sa sweldo nila. Okay. Tama ho. And then sa second year ng implementation ng batas, 35%. so another 35%. Yes po. So At yung remaining on the third year. Yun, hanggang sa pumantay na talaga dito Yes sa po, yes po. sa okay. Just to give you an example po, Sir Ray. Halimbawa, yung Region 4, yan, Calabarzon, katabi lang talaga ng Metro Manila yan. Ang sahod ho dyan, nasa 600 pesos. So, kung ididikit sa Metro Manila, so 695 ang prevailing, so may 3 taon para dumikit sa Metro Manila. Pero, hindi naman pinipigilan din ng batas na magtaas yung Manila rate. So, for example, kung sa implementation itong batas, say, for example, ang prevailing minimum wage ngayon sa Manila ay 695. At binanggit nyo, within 3 years, sabihin natin, tumaas yung sahod. Sabihin natin, naging 700, 800, or 900. Doon, yun pa rin ang hahabulin ng mga probinsya. So, in effect, wage increase bill din ito para sa mga probinsya, Sir Ray. Oh, okay. So, alright. So, paano habol lang ng habol yung nasa region? Yes, pero ang doon po as worded doon po sa ating panukalang batas, merong 3 taon. So ang increases po should be not less than 30%, 35% and the remaining on the third year. Kaya po ganun yung ginawa natin para mabilis na maihabol yung itong mga kasi napakalaki po ng napakalaki ng disparity ng mga sahod sa probinsya compared sa Metro Manila.
Bicol Region nga lang ho, nasa 500 piso. Sa BARM, nasa 400 pesos. Tapos Region 3, nasa 550 to 600 pesos. So, kaya napapanahon na po talaga na ipantay natin itong minimum wage. Minimum wage pa lang naman ho ang pinag-uusapan natin. Di pa naman po apektado yung ibang mga Okay. ibang Alright. mga wage levels. Pero nakonsulta nyo rin ba dito ang Department of Labor and Employment? Ano reaction nila dito? Sasabihin mo kasi ng Department of Labor and Employment na nakasalalay sila sa magiging batas na ipapasa ng Kongreso. Pero nag-submit ho ang Department of Labor and Employment ng kanilang position paper. And in effect, ang sinasabi ho ng Department of Labor and Employment, mas okay daw yung kasalukuyan. Ibig sabihin, para sa DOLE po, mas okay yung regional na wages. So, meron po kaming paper addressing and answering the concerns of Department of Labor and Employment. Kasi if we will continue, kung magpapatuloy po yung kasalukuyan na wage fixing mechanism ho natin, hindi po makakahabol talaga ever yung mga sahod sa probinsya. Lalong-lalo na doon sa demand para sa living wages o yung kakayahan na makabuhay ng sahod ng kanilang pamilya. So yun po yung position natin. But again, ang DOLE naman sinasabi nila kung maisabatas ito at meron ng ganitong policy, susunod naman ang Department of Labor and Employment. Ayun. And well, when do we expect this to move forward, Congressman? Pero sinabi nga ni Speaker D, baka nga hopefully by next week na naka-agenda na ito, ano? Yes po. Ang amin pong pinakiusap kay Speaker Boji D ay sana mailusot sa House of Representatives on or before March 18. Yun po yung break. Before break. Noong Wednesday po ay nabasa na sa plenaryo yung committee report and we expect po na this coming week ay magkakaroon na po ng period of sponsorship and debate and hopefully ay maitawid po hanggang second reading voting. Kaya papasok po within the remaining session days. Meron na lang po kasing 9 session days this March. Sa loob po ng 9 session days along with other important bills ay sana po maihabol natin to. Kaya nagpapasalamat kami kay Speaker dahil sa very positive na commitment. Sir Ray, idagdag ko lang po na ito pong pag-uusap ng National Minimum Wage Bill, kinoconsider po namin ito na major wage reform. Meron kasing mga major reforms na nangyayari sa House, sa Kongreso, sa both chambers. Una na dyan yung Anti-Political Dynasty Bill. Yes. Pangalawa po yung party list reform. Wala pa pong reform patungkol sa sahod ng mga manggagawa. So that is why talagang masayang-masaya po kami dahil itong national minimum wage ay isa sa mga major wage and economic reform na po pwedeng maipasa under this administration and under the leadership of Speaker Boji D. Huling katanungan na lang po, Representative San Fernando. May counter, ibig sabihin may sponsor na rin po ba sa Senado for the counter bill dyan sa minimum wage? National Gumugulong minimum na po yung panukalang batas sa Senate under the committee of Senator Raffy Tulfo. wage? Yan, okay. Ongoing na po yung mga technical working group meeting doon at sinusundan naman po nila yung phasing dito sa House. Okay. So hopefully sir, by 2026 meron tayong magandang maipasa na batas. Alright. Okay. Kumaasa rin po kami sapagkat matagal na rin dumadaing ang ating mga manggagawa para sa talagang mas patas, reasonable patas na po minimum wage. Hindi lamang dito sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maraming salamat po, Congressman Maraming San salamat Fernando. po. Thank you very much po. Alright. Ang ating pong kamanggagawa party list Representative Eddie San Fernando. So napakinggan po natin ang panig ng ng kamanggagawa party list. Isa po sila sa mga nagsusulong nitong tinatawag nating National Wage Bill. National Wage Bill. National Minimum Wage Bill. Ayan. Sila po yung nagsusulong at kasi meron nga pong naging pahayag si House Speaker Boji D na pinapa fast track na niya itong National Minimum Wage Bill
tulad nga po na natanong ko kanina, kapag ito ba ay naging batas, paano yung ating mga tripartite National Wage Board, 'di ba? Na sila ngayon kasi ito sa ngayon at ng mga nakalipas, sila yung nag-a-assess, nag-study at nag-a-approve na kung magkano ba ang itataas ng minimum wage sa NCR at maging sa iba't ibang bahagi ng regions natin. Kunin natin ang reaksyon dito ng Department of Labor and Employment. Ano po, makakasama natin mula sa National Wages and Productivity Commission ang ating butihing Executive Director Maria Criselda C. Maganda umaga po, Executive Director C. Si Ray Sampang po ito sa programang sa ating programang Global na Tayo. Yes, good morning Ray, sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. Thank you very much po, Executive Director C, sa pagpapaunlak po sa aming programa. So, unang-una sa lahat po, kakapanayam lang namin kay Representative San Fernando ng Kamanggagawa Party List regarding dito sa National Minimum Wage Bill na pinapapast-track na mismo ni House Speaker Bogie D. Ano pong reaction dito ng Department of Labor and Employment? Yes Ray, maraming salamat sa tanong. We recognize, of course, the intent and the power of the Congress to push for bills that would strengthen our minimum wage policy. Mm-hmm. Kami po sa Commission, our role is to provide technical inputs on the matter. Mm-hmm. We do this, of course, in partnership with the other government agencies like the Bangko Sentral, the DepDev, DTI, and the PSA. And, kaisa kami doon sa panawagan ng ating Pangulo na kung sakasakaling may mga panukala na isusulong at doon nga sa nabanggit mo kanina na patungkol sa pasahod or sa pagtaas ng pasahod at sa mga mekanismo, ito ay kailangan nating masusing pag-aralan para maiwasan natin yung mga tinatawag na unintended negative outcomes. Alright. The demand for labor being the right demand. Mm-hmm. So when we say negative impacts nitong panukalang national minimum wage bill, kasi effectively kapag naging batas ito, Executive Director C, mukhang ma-abolish o mawawala itong national tripartite boards natin. Ano maaaring maging epekto nito? Well, kung yun po ang sa tingin ng ating Kongreso na naaayon para maisulong itong kanilang panukala, susunod naman po ang ehekutibo. Initially, ang pwede pong mangyari doon ay kung matatanggal po sa ating mga regional tripartite wages and productivity board yung mandato para mag-set ng minimum wage at ito po ay ilalagay sa National Wages and Productivity Commission. Ang magiging procedure pa rin po natin para tayo ay makapagtakda ng sahod na naaayon sa sa economic realities ng ating mga regions, ay bababa pa rin tayo sa mga regions to conduct consultations, public hearings, to get, of course, the impact of whatever increases on the on the socio-economic conditions of our different regions. Okay. So yun po yung initial offhand na nakikita ko magiging effect. But of course, as I said earlier, we submit to the wisdom of our lawmakers. Pero hindi po ba, Executive Director C, dapat kino-consider din natin dito, bukod of course, wala tayong pagtatalunan kung ang benepisyo ay para sa mga manggagawa. Yun din naman ang gustong mangyari ng Department of Labor and Employment at maging siguro ng National Wages and Productivity Commission. Pero tinitingnan din natin of course yung side naman ng mga employers na nagbibigay ng trabaho. Ito ba ay in consultation din with them dito sa mga employers? Yes, kami, we do active participation po in the hearings that have been called by
the Congress. And in fact, in the Senate, there is this technical committee that was created and in the process of coming up with the Senate version. And in those activities, we've been actively participating rather. And in fact, as I said, our role is to provide technical input based on our studies. In our submission, we lay down our technical inputs, not just on the negative consequence of coming up with a national minimum wage, but also the positive impact of it, and as well as the positive and the negative aspects of our current system, yung ating regionalized minimum wage setting. So tama po kayo, sa pagtatakda po ng batas patungkol dito, kailangan po natin marinig yung lahat po ng inputs ng ating mga stakeholders. Kanina po nakapanayam namin si Representative San Fernando ng Kamanggagawa Party List. He said na kung sakaling maging batas ito, nakapaloob dito sa bill na ito, na hindi naman daw po ito kagad na ma-implement in just one go. Parang may phases, I think for 3 years, yung initial phase nito. Yung unang phase is 30% based dun sa magiging minimum wage sa National Capital Region. Second year is another, I think, 35%. And then yung third year is para sa kabuuan na nung kung ano mang amount nung minimum wage dito sa National Capital Region. Do you think makaka-cope po ang ating mga sa industriya ng paggawa, lalo na yung mga may-ari at yung mga may employers o yung mga employers natin dito sa sistemang ito na pinapanukala dito po sa panukalang batas na ito? Yun pong proposal na maging phased approach yung pagtaas ng wage. Siyempre, ang una pong magiging tanong natin, okay, magiging phased approach siya. And as you mentioned, kung sasabihin natin na 30%, ano ho yung magiging batayan ng 30% na yun? So, kailangan din po natin i-analyze that on, yun nga po, sinabi ninyo, if we're going to increase the minimum wage by 30%, where do we get yung that pagbabasehan? amount? Okay. Yes. Okay. So, ang amin pong, base po sa aming pag-aaral, kailangan any increase that we have to put, especially in the minimum wage, because the government, ang pakialam lang po niyan ay nasa floor wage. So, even if the government intervenes in the floor wage, kailangan po ma-ensure natin na on the basis of social dialogue, we're coming up with a sustainable wage increase. So again, we have to look at the capacity of employers to pay. We have to look at the productivity performance of the regions. At lalo na nga ho ngayon, lumabas yung pag-aaral ng World Bank at saka ng OECD na kailangan talagang itaas yung productivity ng ating mga regions para po mas yung development process natin ay talagang mapunta sa ating mga regions. Sa ilalim po ng nasabing panukalang batas sa Executive Director C, ito raw pong itong National Wage Bill na ito, ililipat ang trabaho sa National Wages and Productivity Commission. Papalitan yung current regional wage boards. Ito bang National Wage and Productivity Commission na papalit sa mga kasalukuyang regional wage boards would also be composed of the current officials ng wage boards o mga bagong tao ang papalit dito? Hindi ko po masasagot yung tanong na yan ngayon sapagkat wala po sa discussion table kung ano po yung mekanismo na gagamitin at the national level. Siguro po on our part, I just would like to emphasize that it is not part of our mandate to say that we are for or against any proposal for the kind of wage policy that the Philippines should have.
but what we offer are evidences based on our experiences so that our policymakers would arrive at an informed decision. Alright, pero last question na po, Executive Director C. Tulad po na nasabi nyo, you formulate, figures, you study para po doon sa mas pinaka-epektibong, minimum wage para sa ating mga kababayan. Kasi itong prinsipyo na ito ng National Wage Bill, across the board ito eh. In short, in simple terms, across the board ang pagtaas ng sahod. Kaya nasa Region 1 ka, nasa Region 2, Region 6, Region 7 o Region 8, kung alimbawa, kung ang minimum wage is alimbawa 600 or 700, sabihin na natin, per hour, yun din na makukuha ng Region 1, Region 3, Region 8, Region 12. Do you think this is physically, financially, and fiscally doable na makakasupport at hindi makakaharm sa ating ekonomiya, lalo na sa ating mga investors? Nabanggit ko na po kanina na kailangang aralin nga po yan. Kailangan po pag-aralan mabuti dahil, as I mentioned, the demand for labor is a derived demand. Ang ibig sabihin po nun, kung walang industriya na mag-e-employ sa ating mga manggagawa, kahit gaano pa ho kataas yung ating magiging minimum wage, kung wala namang mangangailangan sa kanila, ay baliwala rin po yung pagtaas ng sweldo. Ang importante po ay titignan natin yung capacity ng enterprises, yung kanilang marginal productivity, kung kaya nilang mag-absorb ng mga manggagawa, at ating hong tinitignan na kung sakasakaling mag-i-increase tayo ng minimum wage, ano yung magiging effect nito doon sa tinatawag natin na informality. Yan. Mas lalo bang dadami yung mga workers sa informal sector? Kasi kapag ang workers po natin nawalan ng trabaho dahil hindi kayang i-absorb ng enterprises dahil yung productivity ng enterprise natin ay very limited, mapipilitan silang mag-shed off ng workers. At yung mga unang kong tatamaan doon, hindi naman yung mga competitive and skilled workers eh. Ang unang tatamaan doon, yung mga vulnerable na sinasabi natin Yun. are supposed to be protected by the minimum wage. Yun. Yun po ang ating tinitignan na, so kung ganun po yung mangyayari, na kung sila yung unang-unang matatanggal, ay parang hindi ho naging effective yung ating wage policy. We have to remember that the minimum wage policy has its own limitations. And the reason why we're very careful in terms of increasing the minimum wage is because we want to really protect the vulnerable workers. That's just the protection for the vulnerable workers. Ayun, malinaw. Yan po ang ating masasabi po doon. Yan, alright. Salamat po. Salamat din po, Executive Director Criselda C., ang ating Executive Director ng National Wages and Productivity Commission. Yan, malinaw na malinaw po yun, yung paliwanag ni Executive Director Criselda C. Alright? Patungkol dito sa kasi pinag-uusapan natin dito yung pros and cons, no? Yung pros and cons ng pagkakaroon ng national minimum wage. Okay? Hindi na to pinag-uusapan yung minimum wage, kundi national minimum wage, yung proposal ng bill na yan. Okay? So, syempre may pros and cons, may advantage at may disadvantage. Kanina, yung kausap natin si Congressman San Fernando ng Kamanggagawa Party List, syempre, ang advantage nun, tataas ang sweldo. Diba? Yung minimum wage ng ating mga manggagawa sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon sa bansa. Alright? For example, kung halimbawa lang, 500 yung minimum wage dito sa National Capital Region ng isang minimum wage o worker, dapat yun din ang ganun din ang sweldo mo sa Region 1 kung ikaw ay taga Abra. Dapat ganun din ang sweldo mo kung ikaw ay taga Zamboanga or kung ikaw ay taga Hulo o Marawi or taga Bohol. 'Di ba? Kasi ngayon iba-iba po yung minimum wage depende sa region na iyong kinaroroonan o kung saan ka nagtatrabaho. So ang aim niyan is pantay-pantay lahat. Okay? Pantay-pantay. At ang sinasabi ni Congressman San Fernando, hindi naman daw po yan agad-agad na ipatutupad kuha sa maging batas yan. Meron tinatawag na 3-year phase. No? So dahan-dahan, 30% the first year, another 35% sa second year, and then the third year is yun ang kabuuan.
na para maabot yung minimum wage, okay? Pero ang tanong nga diyan ang tanong naman diyan ni Executive Director Criselda C ng National Wages and Productivity Commission is ano ba yung pinag-uusapan nating minimum wage? 'Di ba? Magkano ba 'yon pagdating ng panahon na 'yon? Okay? At para sa panig naman ng National Wages and Productivity Commission, they are not against. Hindi po lang malinaw po yung sinasabi. They are not against any move or legislature na magpataas sa sweldo ng ating mga manggagawa. There's in no way, shape or form na against sila. Okay? Diyan. Sa kanila, ang tinitignan nila masiguro na kung sakaling tumaas man ang talagang sahod ng ating mga manggagawa through this tinatawag na National Minimum Wage Bill na ito, walang maaapektuhan na ibang sektor ng mga manggagawa. Okay? Kasi aminin din naman po natin, alam naman din po natin na hindi naman lahat ng mga employers kaya yung ganyang klase ng pagtaas ng presyo ng minimum wage, di ba? Lalo na kung nasa region ka, baka hindi kayanin. Pag hindi kinaya, ano mangyayari? Syempre magle-lay off ng trabahador, di ba? Yun ang pinaka-logical na gagawin mo doon. Imbes na meron kang 50 trabahador, dahil mataas yung minimum wage, mapipilitan ka magbawas para mag-survive ang kumpanya mo, di ba? Pero ang kontra naman ng iba na narinig ko, tagal-tagal mo nang nagninegosyo, di ba? Ang dami mo nang kinita, tagal mo nang magninegosyo. Huwag mo sabihin hindi mo kaya yung minimum wage. Parang gano'n, di ba? Lagi naman ng ganyan ang kinakatwiran ng mga ibang malalaking employer. Na baka malugi kami, baka hindi namin kaya, baka malugi, magsara, baka magbawas. Tuloy, ang dating sa ilang mga manggagawa, nananakot, di ba? Parang gano'n. Okay? Sige, pero ibig ko sabihin, liliwanagin ko, maganda po yung National Wage Bill. Ako rin, suportado ko yan. No? Na dahil yan para sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Hindi lang sa ating mga manggagawa, pati sa kanilang pamilya. Maitaas ang sahod. Okay? At maipantay sa National Capital Region yung mga sweldo sa probinsya. Regardless kung ulitin ko, regardless kung ikaw ay taga-Abra, kung ikaw ay taga Holo, o ikaw ay taga Zamboanga, o ikaw ay taga Bohol, alright? O Guimaras, o taga Bicol. Basta kung halimbawa, pag naaprubahan yung bill na yan, kapag ang minimum wage is halimbawa 800 pesos per hour, lahat yan 800 pesos per hour. Pero meron 3 years na na grace period na mag-a-adjust na paunti-unti. Pero after ng 3 years, kuha na yon yung buong minimum wage. Baka after nung 3 years, ang minimum wage sa National Capital Region ay mas mataas na. So hahabol lang ngayon, hahabol ka yung nasa mga probinsya. Pero sa panig, ulitin ko, sa panig ng National Wages and Productivity Commission, tulad na sinabi nga po ni Executive Director Maria Criselda C, they are not against any legislative proposal o batas na naglalayong itaas ang sweldo ng ating mga manggagawa. Maging itong National Wage Bill na ito, hindi daw, wala silang problema dyan. They support that. Ang problema, ang tinitingnan lang nila dito, pag-aralang mabuti, tingnan mabuti, ang detalye nito, parameters nito, at kung ano ang magiging advantage at disadvantage, opportunities, and sabihin na natin, challenges na pwedeng ibigay nito, na baka mas malaki yung maging negative impact kesa sa positive impact. Okay? Yun lang naman ang para sa National Wages and Productivity Commission. That they would support this because this is a legislative agenda ng administration. But para lang sa kanila, they would like to make sure na itong National Wage Bill na ito would benefit talaga lahat ng ating mga gagawa at hindi magkakaroon ng malaking epekto negatively sa ibang sektor ng ating industriya. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa global na tayo, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw na ito. Mula sa Bureau of Customs, Commissioner Ariel Nepomuceno. Mula po sa Kamanggagawa Party List, Representative Eli San Fernando.
And of course, sa ating pong butihing Executive Director ng National Wages and Productivity Commission, walang iba kundi si Executive Director Maria Criselda C. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na Lunes para sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!